Binulabog ng sunog ang barracks ng mga caretaker ng residential at resort unit sa isang compound sa Calamba, Laguna. Dalawang pamilyang naapektuhan sa sunog na under control na. May mga sugatan na agad nilapatan ng paunang lunas ng mga otoridad. Base sa investigasyon, nag-overheat na kawad ang tinitinang sanhi ng sunog. Mas lumaki raw ang apoy dahil sa mga nakaimbak na solvent at thinner. Patuloy ang investigasyon ng mga otoridad. Nahulikam sa Antipolo ang tila pag-e-exhibition ng isang binatilyo. Nakahubo po siya habang nakasabit sa tricycle. Pananagutin ng pulisya ang lalaki pati ang mga kasamahan niya na nantitrip lang daw noon. Nakatutok si John Consulta. Pasado alas 9 ng gabi nitong Huwebes, nahulikam sa Antipolo ang tricycle na ito na may lalaking nakasabit sa labas. Ang ikinagulat ng kumukuha ng video, nagsasayaw ng nakahubo ang lalaki. Ginawa ng lalaki ang pagpapakita ng kanyang ari habang dumaan sa tabi-tabing tindahan ng mga pasalubong sa Antipolo. Itong si alias Carl naman, habang sakay ng tricycle ay lumabas at sumabit sa tagiliran ng tricycle at ibinaba ang kanyang shorts. So kita yung private part. Ang mukha ng lalaki nakatakip ng t-shirt. Malakas daw ang pagtugtog ng tricycle at nagtatawanan ng mga sakay nito. Binidyoan ng uploader ang plaka ng tricycle para makatulong sa mga otoridad. Nang matrace ng Antipolo Police ang tricycle, agad pinatawag ang driver at 3 pang sakay nito. Kabilang ang lalaking nakasabit na si alias Carl, 16 anyos pa lang. Kasama raw niya noon ang kanyang mga kaibigan. Nang tanungin kung bakit nila ito ginawa, ang sagot ng driver na pagtripan lang daw nila itong gawin. Desidido ang Antipolo Police na panagutin sila sa kanilang inasal. Grave scandal po. Yung driver po nasa tamang edad na at yung exhibitionist mismo ay nasa pangalaga po ng DSWD. Sinubukan namin hingi ng panig ng driver pero tumanggi ito at hindi na humarap sa kamera. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok, 24 oras. Hinihintay pa rin sa ngayon ang tugon ni Vice President Sara Duterte sa summons ng impeachment court, lalo't binigyan siya ng deadline na hanggang Lunes. Nakatutok si Jonathan Andal. Ito ang 11 steps ng impeachment proceedings na ipinakita ng tagapagsalita ng Senate Impeachment Court. Tapos na sila sa unang 4 na hakbang. Ang pagtalakay ng impeachment rules, pag-convene ng impeachment court, pag-issue at pagsisilbi ng summons kay Vice President Sara Duterte. At sa Lunes, matatapos na raw ang Step 5 o ang pagsumite ng sagot ni Vice President Duterte sa summons ng impeachment court. Ngayong araw dapat matatapos ang 10 araw na deadline dyan ni VP Sara. Pero dahil tumapat ito ngayong Sabado, pwede pa silang magsumite ng sagot sa Lunes hanggang 11:59 ng gabi via email. Sabi ni Attorney Reginald Tongol, hanggang kaninang umaga hindi pa rin nagsusumite ng sagot sa summons ang kampo ng bise. Whether or not there's an answer or whether or not there's an appearance pero walang answer, patuloy pa rin po yung proseso. Ang Step 6 ay pagsumite ng sagot ng House Prosecutors. Binigyan ng prosekusyon ng 5 araw para sumagot pero dahil tatapat din ng Sabado on June 28, pwede pa hanggang June 30. At ang Step 7 o pagharap mismo ni VP Sara sa impeachment court, posible raw sa 20th Congress mangyari. Yes, tatawid talaga kasi yun talaga yung yung mangyayari po whether we like it or not. As to the 19th Congress, we are on time and expected to finish half of the steps. Sabi ng Office of the Vice President, nasa Australia ngayon ang bise para sa personal trip at dadalo rin sa rally para sa kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nagkomentor yan ang Kamara. Sarah all. Pero bilang halal na opisyal na bayan, yung oras mo na ginugugol sa loob at labas ng ating bansa at ito man ay pang personal o opisyal, dapat para sa taong bayan, hindi sa personal na interes. Sinusubukan pa namin kunin ang panig ni VP Duterte kaugnay ng pahayag na yan. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, nakatutok, 24 oras.
Sa gitna na nakaambang big time na taas presyo sa produktong petrolyo, tiniyak ng DOTR na may nakahandang pondo para sa fuel subsidy. Nakatutok si Bernadette Reyes. Sapat ang supply ng langis sa bansa. Tiniyak ito ng Department of Energy sa gitna ng pangamba sa supply bunsod ng hidwaan ng Israel at Iran. Ang minimum inventory requirement na ng oil company, more than ang sa compliance sila. Like for instance, sa gasoline, meron tayo mga 28 days supply, sa diesel 26 days supply, at sa kerosene 102 days supply. Pero dahil din sa sigalot, kaya nakaamba ang nakalululang taas presyo sa petrolyo sa susunod na linggo. Sa Lunes ilalabas ang pinal na presyo pero inaasang sisipa ng 3 hanggang halos 5 piso ang kada litro ng gasolina, kerosene at diesel. Kaya hindi makampante ang mga tsuper. Kahit nga piso lang po, mahirap na dahil sa isang araw, ilang litro ang namin? Madagdag sa biyahe. Hindi na mga full tank, ma'am. Ang pagtitiyak naman ni Transportation Secretary Vince Dizon, may nakahandang 2.5 billion pesos na pondo para sa fuel subsidy. Hinahanda na raw ang guidelines para sa mga authorized na makakuha ng ayuda. Pwede na natin gamitin yung ating fuel subsidy. Pagka taas ng presyo ng langis, ng gasolina, i-activate na natin. Kaya may tutulong na parating, inutos na ng Pangulo natin na immediately ilabas ang fuel subsidy. Pero kasunod ang pagmahal ng petrolyo ang posibleng pagtaas din ng presyo ng ilang pangunahing bilihin. Ayon sa Philippine Amalgamated Supermarkets Association Incorporated, tiyak na may epekto sa cost of production ng mga manufactured goods ang pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo at kailangan raw idagdag ito sa presyo ng mga bilihin. Kapag tuloy-tuloy ito at tataas ang presyo dahil sa nangyayari sa Middle East, pwedeng they might have to adjust somewhere along the way. As to when, that's a management decision. As to how much, again, it's management decision. Papasa sa amin ng distributor and then we'll have to pass on to the consumers, for sure. Yung mga delata, yung pakunti-kunti na lang bibilhin. Kulang na nga po yung sahod tapos tataas pa. Sinusubukan ng GMA Integrated News na makuna ng reaksyon ang DTI. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, nakatutok 24 oras.